mga kapatid kay Kristo, ang ikalawang linggo ng Kwaresma ay tungkol sa Transfiguration, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Matagal nang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ay magpapakasakit, na siya ay itatakwil, na siya ay ipapahago sa krus. Ngunit muli siya bubuhayin sa huling araw. Sa makatuwid, para bagang sinasabi na niya na may hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Ngunit huwag mag-alala kasi muli siyang mabubuhay. Pero hindi naiintindihan ng mga alala. Kaya ngayon, siya mismo ay nagbagong anyo sa harap ng tatlong mga alagad niya na Pedro, Santiago at Juan. Ito yung isang napakahalagang bagay na pagnilayan natin ngayong linggo. Ito ng Transfiguration. Ano ang nakita nila? Ano ang nagulat sa kanila? Pangalawa ay ano yung tinig na narinig nila? Napakaganda po ang description sa unang bahagi ay napakaganda sinasabi sa atin, tulog na tulog ang mga alagad habang nagdadasal sa Jesus. Sabi ni siguro ni Jesus ay sumama kayo't magdasal, pero tulog na tulog sila. Alam po ninyo kung minsan, talagang inaabot tayo ng tulog minsan sa pagdadasal. Di ba? Kung minsan nag-rosary ka, minsan nagdudulog ka, nakahiga ka na, nag-rosary ka, hindi mo man pa natapos, nakatulog ka na. O kaya naman, ikaw ay may buong nagdudube na nagdadasal ka, mamaya-maya, naantok-antok ka, nilalaban-labanan mo yung antok mo. At yun ay isang napakahalagang bagay na tingnan natin, hindi po masama na tayo ay magtulog. Sabi nga ng aking spiritual director, kung inaantok ka na, itulog mo lang saglit. Sabi niya, yung saglit na yun, pag naidlip ka na, para magpapanyahawak kang susi, tapos naidlip ka na, hulog mo yun, yun na po ang tulog yun, naidlip ka na. Pagkatapos doon, pag nagising ka, sabi nga doon, ay pagpatuloy mo. Yun po ang mahalaga. Tapos, sa St. Joseph of Jesus ay ganun din. After communion, sabi na sa sila silently, kung sabi na, nakakatulog ako. Sabi ng kapatid, ano ba yan? Inalis niya ito nung kanya sinusulat ang libro para sa kanya kasi sabi niya, may santa ba na natutulog habang nagdadasal? Pero nalimutan niya, sabi ni St. Therese, di ba? Sa isang magulang, sa nanay o tatay, ang anak na natutulog ay cute pa rin. Mabuti pa rin. No? Kahit natutulog. Tayo rin, kahit natutulog tayo sa harapan ng Ama, ay okay pa rin tayo sa Kanya. Sabi nga ni Pope Francis, nung nagsenta siya sa Kanya, sa mga pari at mga seminarista, alam niyo, sabi niya, kung minsan nagtataka ako, sabi ni Pope Francis, saan kayo nakakatulog minsan sa gabi? Nakakatulog ba kayo sa harap ng telebisyon? O nakakatulog kayo sa harapan ng Santissimo Sacramento? Sabi niya, mas gustuhin kong nakatulog kayo sa harapan ng Sacramento, sa Blessed Sacrament, kaysa matulog kayo sa harapan ng telebisyon. Ibig sabihin, matagal na kayo nanonood ng telebisyon, nakakatulog na kayo, kaysa nakatulog kayo sa harapan ng Blessed Sacrament. Ako minsan pag nagising ka na, ba't ang nakatuloy mo yung pagdadasal mo sa Kanya? At ito yung nangyari sa mga alagad. Mga alagad, tulog na tulog sila. Pero habang natutulog sila, may nangyayari kay Jesus. Yung mukha na naging napakaliwanag. At yung kanyang damit napakaputi. At nang magising sila, yung mga alagad, namulat sila, na gano'n, nakita nila na makaka sila. Nakita nila yung dalawa, si Moises at saka si Elias. At ang sabi nila, di na nila alam sinasabi sa kanya, dito na tayo. Ang ganda. Klaro-klaro ito. Kung minsan, ganyan din tayo sa ating buhay. Ano yung namumulat tayo? Kung minsan, ang hirap ng kumilos.
kapag ka ikaw ay tulog. Ang hirap kumilos kapag ka parang gising ka na pero tulog ka pa rin. Mahirap gisingin ang gising na. Pero nagtutulog-tulog ka. Sa ating buhay, ano yung bagay na namamasdan natin? Kung tayo ay namulat o nagising sa isang katotohanan, pag ikaw ay nagising sa pagkakatulog mo sa isang issue sa buhay. O kaya naman, hindi lamang sa mga issue sa ating society, sa kung paano kumilos at gumalaw ang Panginoon sa ating buhay. Nararamdaman ba na minsan nalilistan natin ang ganda ng pangitain na nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Halimbawa, tingnan ninyo, ang tanong kasi kuminsan sa amin, mga sundarista doon pag nagpapari ka, at tanong ko rin kuminsan sa mga nagpapakasal. At siguro tinanong din sa inyo, kaya hanggang ngayon tinatanong nyo sa inyo. Paano nyo nalaman o kailan nyo nalaman na yung makakakasawa mo yun na ang makakasama mo habang buhay, na desidido ka na? Kailan mo nalaman na ikaw pala ay, ito na nga ang buhay mo na ikaw ay talagang tinatawag sa pagpapari? Kailan? May mga pangyayari sa ating buhay na namulat tayo. Para ba nakita natin ang isang napakagandang bagay, siya na nga para sa akin. Sabi ko, itong buhay na ito ay para sa akin. Yun, iba-iba tayo, pero mayroon tayong ibang sinasabi, nagising tayo, na namulat tayo sa isang pangyayari na sasabihin natin, ito na nga ang sa akin. Maliwanag yan sa akin. Maliwanag. Pero, alam niyo, kung minsan, yung maliwanag na ito, nagiging malabo pa rin. Kasi yung liwanag, yung pagkabulat natin, hindi lang minsanan. Kung minsan, ay sinasabi natin, hindi mo nga ba talaga? Diba, sa Ebanghelyo natin, malinaw, nakita nila, namangha sila sa napakagandang pangyayari na nag-uusap si Jesus, ni Elias at saka si Moises. Napakaganda yung mukha niya, yung baliwanag, ang dalit niya, puting-puting. Tapos, nilungkuban sila ng ulam, yung madilim na ulam. Ang ulam ng pag-aalinlangan, ang ulam ng pagtuludan, ang ulam ng pagkatakot. Mapapansin ba niyo kung minsan, tayo, sabi natin, sigurado na ako siya na. Maliwanag na sa akin. Alam kong siya na nga. Pero kung minsan, pag tagal-tagal ng konti, sasabihin mo pa rin, siya na nga ba talaga? At ano ang nakita natin ng nalukuban ng ulam silang lahat? Ang yung narin, dito nakinig sila sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang sabi ng Ama, ito yung aking anak na kinalulugan. Napakinggan ninyo siya. Sa gitna na nakita na namin, sigurado tayo, nakita ko na totoo ito, sigurado na ako, may darating pa rin yung pagbubulan. Ang mahalaga dito, makinig tayo sa tinig ng ating Ama. Alam niyo, si Jesus, nakita nila, nakikipag-usap kay Moises at saka kay Elias. Ito yung si Moises ang kinatawan ng mga batas sa nagbigay ng Ten Commandments. Si Elias, isang propeta, isa sa mga pinakadakilang propeta sa Israel. At ang kanilang mga sinulat sa Deuteronomy, no? Mula sa Genesis hanggang sa Deuteronomy, sa Exodus, sa Numbers, Leviticus, ito po yung Pentateuch na tinatawag. Kasama ito sa banal na kasulatan. At ang mga sinulat ng mga propeta, kasama rin yan, yung parang
sinulat ng mga propeta. In other words, sa salita ng Diyos. Kung minsan, pag dumating ang mga ulap ng pagdududa, the cloud of unknowing, yung cloud of, hindi kasigurado, makinig tayo sa salita ng Diyos. At ito yung isang napakahalagang bagay. Paano nga ba natin maririnig ang salita ng Diyos? Paano ba natin makikilala na ang Diyos mismo ang pinakikinggan natin? Alam niyo, kung tayo ay patuloy na nagdadasal, mapapansin natin, pupunta tayo sa banal na kasulatan, nagbabasa tayo, mapapakinggan natin doon ang mga salita ng Diyos. Pero, kung minsan, meron tayong mga bagay na pumapasok sa ating isipan, ang dami-daming tinig. Pinakikita natin, nagbabasa tayo, kung minsan, kasi sabi na napakinggan ko, sabi na, hindi raw ganun. Ang daming tinig. Paano natin nakikilala ang tinig mismo ng Diyos na ating Ama? Alam nyo, ito yung halimbawa na sasabihin ko sa inyo. Di ba, ng bata tayo, kaya tayo mismo nagpapalaro ng, ano ba yun? Pinyata ba ang tawag natin? Yung keeping the path. Di ba? Pipiringan mo yung bata. Lagyan mo ng piring sa mata para hindi makakita. Tapos ikot-ikot mo, tapos yung palo niya, ilalagay mo doon sa palayong. Di ba? Yan. Ang purpose dito ay basahin niya yung palayong para makuha ng mga bata ang laman ng palayong na po sa candy, at pera, di ba pa? At yun, pag ikaw ang siyang nagkikinig dapat na pumapalo sa palayong, ang tinig makikita. Ang daming tinig na masasabi, sa kaliwa, sa kanan, diretso, isang hamba. Di ba? Ang dami-dami. Yung iba, ang sinasabi nila, kaliwa, sabi nila, pero dapat ka sa kanan. Kasi ang aim nila ay inalit na para hindi mo mabasag yung palayo. Yan. Kaya hindi tayo kuminsan. Mayroong mga pagkakataon na ang daming tinig. Sino ang pakikinggan natin? Alam mo ang clue ng mga bata na nakakapag-keep the path. Sinasabi nila, Tatay, ikaw ang magbigay na atin ng direksyon. Sabi ng tatay, huwag kang makikinggan ng iba. Tinig ko lang ang pakikinggan. Kilala mo ang tinig ng Ama. Pag ikaw ang bata, yung tatay mo ang nagsasabi niyan, kilala mo ba ang tinig ng tatay mo? Ang daming tinig. Pero kilala mo ba? Kung nakikilala mo lagi ang tinig ng tatay mo, alam mo, hindi ka niya ilalagay sa kawalan. Alam mo, yun ay mabuti para sa iyo. Yun ang sinasabi natin. Makinig tayo. Nandudoon yan sa pananasalita ng Diyos. Alam mo, hindi ka mapapahamak kung ang susundin mo ay ang tinig ng Diyos Ama. Kaya nga napakaganda, itong mga transfiguration na ito kung babagong anyo, kung minsan, alam nyo, pag tayo ay nagdadasal at nakikinig sa tinig ng Ama, yun ang napakahalagang bagay na matutunan natin. Maraming tao na lumalapit sa akin. Kung minsan, gulong-gulo ang isip nila. Kung minsan, umiiyak pa sila. At sabi, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Itong mga pangyayari nito sa aking buhay. Nag-uusap kami. Kung minsan, matagal. Kung minsan, sandali lang. At yayayain ko silang pagdasal. Alam niyo, pagkatapos na pagdasal ang mga tao ito, nakikita ko pagpunta ko rin, nakikita ko, nagbago na ang tayo ang buhay niya. Kung dati-dati bulong-bulong, dati-dati di alam kung ang gagawin. Pagkatapos na pagdasal, kaya ang namin ito,
sabihin pa natin po, alam niyo po gagawin ko, hindi pa ako pero alam ko kasama ko ang Diyos. Sa pagdadasal, nababago rin ang alon ng mukha natin. Sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, nababago rin ang alon ng mukha natin. Sapagkat yun ang napakagandang pangyayari. Nabago ang alon ng mukha kasi nakikinig na tayo sa tinig ng Diyos na ating awa. Alam niyo yung transfiguration na ito, nagtataka ako minsan, bakit kaya tuwing second Sunday ng Lent, yun ang aming Ebanghelyo? Ano pinalaman ito sa Quaresma? Isang araw sa ang pagbabasa, ay paliwanag dito, ang transfiguration, mauulit yan sa agony in the garden. Sa agony in the garden, ang mukha ni Jesus tulero. Kasi hinaharap na niya kung paano siya mamamatay sa krus. Diba isipin niya na tumutulog na ang ligpawis, dugo ang tumutulog sa kanya. Nagdadasal siya. Sa parte na nagdadasal siya, Panginoon, sana hindi po ganito ang mangyayari sa akin. Kulot na kulot ang buo. Tumatapos ang dugo. Pero sa sandali na sabihin na niya, not my will, but your will be done. Dito na mabago ang anyo ng mukha ni Jesus. Na kahit na mahirap, nakita niya maliwanag na ang mukha ni Jesus. Sapagkat yun ang kagustuhan ng Ama, hindi yun ang kanyang kagustuhan. At alam niya, ito ay magdagbawas sapagkat alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos Ama. Dahil kahit na siya ay mamatay, siya ay muli mabubuhay. At yan ang napakaganda sa transfiguration na ito. At tinuturo niya sa atin, ano bang hirap ng buhay na daranasin natin. Minsan, alam natin, kung gusto lang natin, mahirap pa rin. Marami tayong mga ulap at pag-aalinlangan, pagdududa at pagkatakot. Ngunit sa sandali sabihin natin, your will be done. Pag nakilig na tayo sa salita mismo ng Diyos na ating Ama, lumiliwanag ang ating mukha. Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya napakaganda, sana itong transfiguration nito, tingnan lang natin at makita natin mangyayari niyan sa ating buhay na tayo ay patuloy na kakaling natin. Mayroon mga cloud of unknowing, cloud of uncertainty, cloud of doubt, cloud of fear. Alam natin, magliliwanag din ito kasi pinakikinggan natin ang Diyos na ating Ama. Transfiguration, magbabaguhan yun upang sabihin sa atin ni Jesus sa anumang hirap na pinagdaraan